nag-start po ako mag-bilyar. And it's been 3 years, 22, 3, 4, 5. 3 years na po na ako ay nagbibilyar. So ito po yung 3rd year anniversary ko po na magbilyar. And at the same time, ito din ang 3rd year anniversary ng aking channel. So, billiard friends, welcome to my channel. At kita niyo naman sa get up, medyo matagal ko nang ginagamit yung mga, actually marami akong quote, hindi ko na nagagamit since nung nawalan ako ng trabaho. So medyo sumikip na nga. Eh naisip ko na gamitin ito dahil anniversary naman ng channel. So okay ba yung get up? Nais ko lang magpasalamat dahil yung graph natin, kahit madalang tayo makagawa ng video at walang time, ay tumataas pa rin yung graph ng subscribers. Almost 7,000 na po tayo, going 10,000. So maraming salamat sa support at sana samahan nyo ako on my journey to 10,000 subscribers. At yung ating watch time, di naman bumababa sa 20,000 hours per month. Medyo nahirapan nga po ako sa topic since anniversary, so dapat medyo may kakaiba. So I came up with this topic, very relevant sa pinagdaanan ko lately, that I realized na ang larong billiard ko ay 30% skill, 10% swerte or luck, 10% equipment, at yung 50%, napaka-importante for me po, ay yung mental strength o yung focus mo. Bakit ko po nasabi, pero sana po tapusin nyo itong video na ito dahil this will also enlighten you sa inyong career sa billiard. So meron po tayong sari-saring mga players, depende sa pangangailangan. Meron po dyan yung ito na po yung hanap buhay, syempre madala sa bilyaran, dumidiskarte, paano mabuhay o kumita. Meron po dyan yung talagang spotter, meron tayong mga coach yung nagtuturo, meron din naman tayong mga professional players na sumasali sa mga tournament at sila yung ating mga bagong bayani, may tuturing ng mga champions. Sa panahon po ngayon, ang napansin ko lang po doon sa graph ng aking subscribers, kahit madalang na tayong gumawa ng video, ay tuloy-tuloy pa rin po, nag-average pa rin tayo ng 150 subscribers per month. So ibig sabihin, madami po ang nai-encourage at marami po ang gustong matuto talaga ng mga beginners na ating mga kababayan at all ages dahil doon sa na-inspire sila doon sa ating mga nagcha-champion. Parami po ng parami ang gumagaling sa bilyar sa atin at tumatalo ng mga top caliber players na po. Just recently yung US Open natin, yung ating World Pool, tapos sunod-sunod po yan year round po, may cycle po mga tournaments, World Pool tournaments. Kung mapapansin nyo, ang daming pumapasok na Pinoy po. The top 16, top 32, top 64. So kung mabuhay po ang sambayan ng bilyar ng Pilipinas. And evidently, napansin nyo, hindi ako lumalayo dun sa aking audience which are beginners. Kasi po, mas marami po kasi ang beginners kaysa sa mga intermediate at sa mga magagaling. Baka mamaya magturo ko na intermediate o medyo mas mataas doon. Kaya hindi ko naman maibigay yung pangangailangan nyo dahil hindi naman ako madalas magbilyar. Yes, 3 taon na po ako nagbibilyar. Pero kung susumahin nyo, yung 3 taon na yon sa siguro sa isang buwan, 3 beses ako maglaro. At the least is 2 hours. Ito po, lumalabas mga 108 hours lang po yun. Kung sa isang player po,
na i-divide nyo na naglalaro sa araw-araw by 4 hours, pero mahina pa po yung 4 hours, yung mga pro po, mga 8 hours po yan a day. Sa 4 hours, lumalabas po, 18 days lang po to 20 days, dire-diretso 4 hours. Yun po yung tinakbo ng aking 3 years na career. At napaisip po ako lately, parang gusto ko lang tumigil, siguro mga 3 months ago, 4 months ago, dahil parang, syempre, pag nag-umpisa ka, pagaling ka ng pagaling, ang bilis mong gumaling, pero pag wala ka ng time mag-practice, doon papasok yung frustrations mo. Dahil syempre, pag gumagaling ka, gusto mo palaging nananalo, gusto mo sumali sa tournament. And speaking of tournament, bakit po ako hindi nasali sa tournament at hindi makasali sa tournament? Ang tournament po kasi, kinakailangan ng practice. At pag wala po kayong practice, alam nyo na mangyayari. Bakit po? Yung mga kalaban nyo po doon, definitely, ay they're giving time to practice and to get better every day in playing billiard. So kung wala po kayong practice at busy kayo sa negosyo, busy kayo sa pinagkakabuhayan nyo, sa trabaho nyo o kung saan man, definitely malalaglag din po sa tournament. Kaya po medyo frustrated po ako naman, parang gusto ko na tumigil din sa paglalaro. Pero naisip ko, I always go back doon sa bakit ba ako nagbilyar? Doon po pumapasok yung 50% mental toughness o yung mental game. Kasi ang bilyar po hindi lang basta skill eh. Aanhin mo yung sobrang galing mo, pero mahina yung mental focus mo, mental strength mo. Na natatalo ka lang, gusto mo nang gumibap, magpalit ka agad ng tip. Marami pong ganyan. Marami kong nakikita sa bilyaran na ganyan. Palit ng tip, palit agad ng equipment, palit ng tako. Hanggang sa subukan mo na lahat ng brand ng tako, ganun pa rin. Na meron ka lang fundamental flaws doon sa tira mo. So upon checking and reflecting, naisip ko lang, bakit ba ako nagbilyar? For stress reliever or enjoy lang with friends. And nagising ako sa katotohanan na oo nga no, ano ngayon kung matalo, ano ngayon kung sumablay ka, as long as after the game, kung natalo ka, meron ka natutunan dun sa pagkatalo mo, sa laro mo. So you gain something. And at the same time, kuminsan, you get frustrated dahil sa kagustuhan mong manalo, nawawala yung iyong laro. Dahil gigil ka, gusto mong manalo sa kaibigan mo o doon sa laban, sa whatever, ay ikaw ay nagigigil, nadidi-focus ka. Kaya nasabi ko, ito ay 50% mental game, ang billiard. Dahil pag wala ka sa focus, sabihin mo inubos mo yung 1 to 9, 1 to 8, last ball. Ikaw ay di-focus dahil iniisip mo yung resulta. Kung masushoot mo siya ay hindi, nadi-focus ka, sasablay ka rin. Kahit gaano ka kagaling from 1 to 9, sinablay mo yung 10, wala din po siya. Or kung gaano ka kagaling sa practice, pagdating sa actual, ay di-focus ka dahil iniisip mo yung sasabihin ng mga nanonood, or conscious ka sa tira mo, sa stroke mo, sa stance mo, o conscious ka sa last ball mo, that's mental toughness. So yan pa yung essence ng aking topic for today. So nabanggit ko nga po pala, balikan ko yung mga players, no? Unang-una yung pong hanap buhay nila ang billiard. Pangalawa yung mga pros na ito po yung career nila. At yung pangatlo yung mga nag-e-enjoy lang po, yung mga hobbyist, they want to collect mga tako, kaya may mga ganyan. Nag-e-enjoy sila dahil magandang tako nila, mamahalin. Well, may budget sila, so yun sila masaya. At least nakikita nila kung saan sila masaya. Yun po yung importante, kahit matalo. Kaya ako naman po, I went back, kaya medyo okay na po ako ngayon. So I will not quit billiard. I found my reason why playing. I want to enjoy and to just relax. Enjoy the game. Enjoy mo lang yung laro, enjoy mo lang yung process. Huwag mo isipin kung mananalo ka, matatalo ka. Kung matalo ka, masaya ka dapat dahil you gain something, you learn something. Kung manalo ka, bonus na lang yun. Now, if you always lose, it's okay. Dahil marami pong, kung titingnan nyo yung autobiography ng mga players natin, lalo na yung mga Filipino players, I know one na naging pro player na siya, 10 years na siyang pro player, wala pa siyang world title. So may ganun po. Pero nung nanalo po siya, dire-diretso na po. So tingnan niyo po yung career path ng mga champion natin. Hindi din po madali yung pinagdaanan nila. Sila po ay umakyat sa bundok ng tagumpay. Inakyat po nila yan. Hindi po yan parang overnight.
na champion agad. Ano po? So, mental toughness po ang baon nila. Kasama na po yung pasensya. Kasi kung hindi ka mentally focused sa practice pa lang, hindi, talagang bibitaw ka na kasi 8 oras, 6 hours a day practice. Kasi pag hindi gano'n ang practice ng ginawa mo, yung mga makakaharap mo na magagaling na player na mga puti, yung mga sa ibang bansa, ay gano'n din sila kasigasig mag-practice. Kaya you should identify why you are playing billiard. Pag hindi mo na-identify yan, you get frustrated, you change equipment, you change your tips, you blame everything to you blame everything sa paligid mo, marami kang sinisisi. Pero if you're enjoying the game, kahit anong mangyari, you will still be happy with the results. Kahit ang gamit mo ay bakawan. Okay, so marami po tayo mga players na medyo may edad na magagaling. They're still playing because they love the game, not because they want to win or for anything else. So in this channel, meron po tayong, in my channel, we already have 270, 280 videos. So ito pong episode na to ay gagawin ko po, I will leave the link doon sa description sa baba. Check nyo lang po, especially doon sa talagang gustong matuto. I will guarantee you within 1 month po, 1 month, especially mga beginners na ngayon na nag-subscribe, matututo kayo ng billiard. Kahit bigyan nyo lang yung sarili nyo 2 hours a day. 2 hours a day or every other day 2 hours. Kasi yung mga beginners ngayon, sabi ko nga doon sa isang video ko sa Sargo, siyempre hindi mo alam mag-bridge, hindi mo alam mag-stroke, hindi diretso, papaling pa. Sargo pa lang ay ubos na yung oras mo, nag-rent ka ng isang billiard table for 1 hour or 2 hours, hindi ka pa nakakalimang hulog, times up ka na. So mahihirapan po tayo mag-improve doon. So dito po sa session na to, dito sa guide na to, iiwan ko yung links ng mga video. So hindi na kayo mahihirapan mag-scroll saan ba dito yung 1, 2, 3, 4 steps, 1, 2, 3, 4, 5. So iiwan ko po sa description yung first video na papanoorin nyo, yung second video, then third and fourth video. So just a preview, ano ba yan? May patras, may stop ball, paano yung tamang hawak, ano yung tamang tayo, ano yung tamang stroke. So step by step po yan. Ginagarantiya ko sa inyo na after nyo matapos yung 4 na yon na links na yon, within 1 month ay masasabi ko hindi naman umuubos no po. Kayo po ay medyo angat na sa mga kaibigan nyo na hindi nanood noong mga video na. Huwag po kayong mainip, don't skip. Halimbawa, may 1, tas 2, tas nag-jump kayo sa 3. Huwag po, dire-diretso nyo po yung, sunod-sunurin nyo po yung 1, 2, 3, 4 para kasi prerequisite siya eh. Pag nilagpasan nyo yung isa, hindi nyo ma-accomplish yung susunod. Kailangan ma-establish nyo yung firm foundation nyo, yung fundamental nyo. Para yung mga susunod na drill ay magawa nyo na po yung mga susunod na tira. So once again, ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa mga subscribers na sumusubaybay at nagtatanong ng ibang equipment. So malapit-lapit na po, babalik po ako sa pagre-review ng equipments. Medyo wala lang time, syempre resources din po yan. So bibili natin yung shop, bibili natin yung tako, yung kisa, kasi personal money po natin yan ang ginagamit ko dyan. Wala naman tayong sponsor at medyo dadalasan ko na yung aking video. Mag-request lang kayo kung ano yung gusto nyo i-discuss ko. I would like to apologize sa naghahanap ng medyo higher teaching. Sabi ko nga sa isang kasabihan, you cannot give what you do not have. Baka mamaya maraming taas ng pilay dyan. Tuturo tayo na medyo high level, hindi naman tayo champion, hindi naman tayo kagalingan. So doon lang muna po tayo sa mga nagsisimula. Masaya na po ako doon na mayroon tayong natutulungan o natututong mga beginners. Kasi dyan po nagsisimula yung mga champions, mga beginners. At kung naghahanap po kayo ng higher learning sa billiard, marami po tayong magagaling na YouTuber dyan, Filipino and foreigners. So doon po matututo na po kayo. Basta establish nyo lang yung foundation nyo, yung fundamentals nyo, and you will go a long way. So again, maraming salamat po sa mga sumusubaybay, subscribers, at sa mga nakaka-appreciate ng ating mga topic. So please share,
subscribe, and like po. Say something kung malaking tulong po, nakatulong sa inyo itong topic na ito. Again, for me, billiard game is 10% luck, 10% equipment, 30% skill, 50% mental tough. So until next time, maraming salamat. Happy anniversary to our channel. Mabuhay po kayo lahat.